celebrating her birthday. Kaya may cake ako. Kaso, nakita niya na. So, we're just eating the cake. Happy birthday lang ka. Oh, Langga, ano masasabi mo? I'm surprised. Hindi ka surprised. Nakita niya kasi, guys. Nakita ko siya nagalinis kasi ako sa fridge. Nakita ko, bakit parang may cake? Isilip ko lang naman. Isilip ko, happy ako man talaga to. Thank you. Wish ka na. Magkanta muna tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang wish ko. Ayan. Sige, na. Close your eyes muna. May gift ako sa'yo. Close your eyes. Alam ko na nakita ko yan. Alam mo lang. Daspan ay ang tawag dyan. Happy birthday to you. Walis. Happy birthday to you. Walis yan ba? Happy birthday. Hanapin ko naman talaga. Saan ka nakahanap? Nanap ko talaga yan. Saan ka nakahanap? Sa may third pen. Oh my God! Yeah! Ay, tunog. Buti may nahanap ka. Kainis kasi yung sa Kmart na wala na ba? Tsaka ito. Kailan ka napunta? Secret. Yes. Kailan kayo pagkita? Kabahala. Lingerie, ano? Hindi, pang tulog mo. Kasi summer na. Wow. Sabi ko ay social. And then this one. Pantulog lang yan lahat. Pantulog yan siya. Sleepwear to. Pwede ba yan straight to the hindi man nila malaman? Alam ko na bakit medyas ang bibili mo sa akin. Oo, kasi butas yung chest mo. Ay, wow lang ba kadami? Bakit nasasawa ka na ba sa medyas ko? Hindi ka na naawa ako sa iyo na professional ka, CSN ka, butas ang medyas mo. CSN ka ba? Hindi na ba? Tapos SM pag siya. Pero, CSN ka. the best. Congratulations. As in lang ka. So, paano ko itapon yung isa? Itapon mo na yun kasi yun. Wala ka nag-best. Kasi i-test namin yan. May tubig pa yan. This is the best gift ever. Chak. Facial. Ay, the best. Hindi, makaon na ta. Gutom na. Ay, thank you lang ga. Ay, super nice. It means simple lang talagang kasayahan ko. Iwan ko siguro dyan sa labas. Ilabas ko. Excited na siya, guys. So, i-assemble niya na mag-map na siya. Best gift ever. Bet, testing bet. Ay, kasi itry ko daw yung itry ko daw pag head sa ito na head sa Kmart. So, ayun din naman ito kung ay, maliit siya lang ga, pero Interchangeable man ata. Ang head. pwede pa din. Pwede pa din.
Hi guys! I'm Tony and welcome to my channel. For today's vlog ay isa-celebrate natin ang aking birthday. Today is the 14th of October. So if you're interested, just keep on watching. But before that, don't forget to hit like, share, subscribe, and to tap that notification bell para updated kayo every time may bago akong video just like this. So, ayun na nga, today is the 14th of October and it's my 31st birthday. Oh my goodness, this is my last year sa calendar. Anyway, salamat kay Ivan sa pag-drive papunta dito sa Rotorua. Guys, ito pala yung ating first stop. Dito tayo ngayon para makita yung full bloom ng mga tulips at maglakad-lakad lang tayo dito sa government garden. Hi guys! Finally, nakarating na kami ng Hastings. Hastings, kay part siya ng Hawke's Bay. From Rotorua to here, kay almost 3 hours drive. And ang aming first stop here in Hastings, kay ang Temata Peak. Nakapunta na ako dito before, pero syempre iba naman to ngayon kasi birthday ko. And para makita nyo rin, tara baba na tayo ng car. Guys, andito na kami sa Temata Peak. Yan. So, open siya from 5 AM hanggang 10 PM. Kasi gated siya. Grabe kalamig! Ganda!
Iganon. Sige na, be. Spread your Masala mo lang kilig-kilig ko ba? Tingin, tingin. Natapos na kami mag-pictorial sa Temata Peak. Hindi, pero wala lang. Nag-enjoy ako sa Temata Peak kasi, di ba nga, nakapunta na kami doon ni RV before. And then ngayon, pagbalik ko doon, parang wala lang. Nostalgia. Nostalgia, tama ba? Nostalgic. Nostalgic. Nostalgic talaga. Sorry naman. Alam mo yun, kasi wala lang. Yung view maganda, breathtaking pa rin, walang nagbago. Siyempre, model-model naman po ang inyong lingkod. And now, punta na tayo sa winery. Itong winery na to, napuntahan na rin namin. Pero kasi, kahit na napuntahan ko na, gusto kong balikan kasi hindi pa niya napuntahan. So, mag-try kami ng wine tasting and gusto kakain. Mag-degustation siguro kami. So, tara, samahan niyo kami. Madami kaming nadadaanan na wineries kasi dito sa Hastings, wine capital ba? Isa sa mga wine na Ano siya lang? producing mga region. So, yun nga. Ang Hastings ay isa sa wine producing region dito sa New Zealand. So, kung mahilig kayo mag-wine, mag-inom ng wine, this place is a must visit for you guys. Tapos, Nelson Ano ba daw? Nelson Malboro, Diba? Hawke's Bay, Central Otago, Pero, Otago. kaya yan, sa lahat ng view dito sa window, puro mga grapes. Ay, na-excite na ako mag-inom-inom ng wine kasi nice and sunny ngayon ang weather and tapos yung wine parang pamadam-madam. Ikaw lang, ang aking driver pagod na kasi ilang oras na siya nag-drive. Pero ito na ang aming last stop and then pupunta na kami ng aming Airbnb. Guys, andito na kami sa Craggy, pala hindi Craggy Range na winery. At ganyan siya, ayan. So, susubukan natin ang kanilang wine tasting dito. Ayan yung kanilang pagpipilian. Ay, medyo Para sa steak. pagoda ng itsura ko kasi yun na nga dahil sa biyahe, pero ganda dito guys, very chill, parang kami lang ata ang tao. Ay, hindi, may tao pala sa kabila pero hindi masyado madaming tao kasi nga di ba COVID pa rin, pero meron namang social distancing kaya hindi naman nakakatakot mag-travel at the moment. Basta wag nyo lang kalimutan ang inyong hand hygiene, social distancing. Ayan, mag-order muna kami. Ang sinubukan pala namin dito sa wine tasting is yung family collection with Sofia. It's $25 per person pero waive siya if magbili kayo ng 2 bottles of wine. Siguro bibili kami ng isa or depende. Kasi nga, 'di ba, pag nagsi-steak si Ivan, pa-wine daw kami. Kuno, mga feeling merong fraglet lang. Pero yun na nga. Tara, simulan na natin ang ating wine tasting. Ang first wine namin ay Craggy Range na Riesling. O, di ba? Masarap. Masarap ba yan? Hindi na kami makauwi nito na i-candy natin. Masarap. 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 Masarap siguro ito may kanin lang ba? Wag kang. Feeling ano kami ngayon, mga madam talaga.
Daw juice ang lasa niya. Ang next natin na iinumin ay ang kanilang Chardonnay from Kidnappers. Hindi ako nag-joke guys. Kidnappers Vineyard dito sa Cape Kidnappers. Pero Kidnappers pa din, di ba? Sabi niya, this is like salty, good for mga fish and ships kasi nga yung vineyard malapit sa dagat. Tikman na natin. Hindi ko siya masyado gusto. Mas gusto ko pa rin yung Riesling. Pero si Ivan, what can you say? Iba siya sa ibang Chardonnay. Soft Chardonnay. May soap ka pang nalalaman. Sling niya soap mo daw. Sticky soap. Pero masarap. Masarap pa rin naman. So, next! Our next wine is Rosé. Ginawa daw to Rosé 2020. Ang Rosé daw is madali lang gawain. This is a lockdown wine. So, lockdown wine. 4 hours lang like they will harvest the grapes, press it with the skin on, and then leave it for 4 hours and with the skin. And you'll have this pink color. And okay, ito siya i-partner with salmon, prawns. So, tara na, let's drink. Sarap. Mas gusto ko to kasi doon sa Chardonnay. Mas dami ko ng Chardonnay. Our next wine is Pinot Noir. So ito yung grapes na mga dark skin colored, and it's good for mushroom. Sabi nung guide, mushroom and what else na nga? Mga duck. If you're not sure kung red siya or white sa dishes. So, yeah. So, duck at saka mushroom. Mushroom. Maganda to wine tasting tayo guys kasi nakaka-learn ba tayo ng mga wine na i-partner kasi diba, to be honest, hindi naman talaga tayo mag-wine. Siguro Red Horse pa. Anyway. Adobo lang sa Red Horse. So, this is Pinot Noir. Let's taste. Hindi siya Hindi ko siya masyado bet. Yun yung for sure. So far ang nagustuhan ko pa lang yung Riesling. I like the Rosé. So, 2 out of 4. So now, ang wine na subukan natin ay Syrah. It's a 2018 Syrah from Gimlet Gravel. Lagyan mo naman energy, parang lasing ka. Hindi ako lasing guys. Ano lang talaga yung para pang 5 wine ko na to, diba? So, not too bad. Masarap daw to siya for mga steak. Ano ba yun? Steak na lang. Sa lahat ng sinabi niya guys, steak na lang talaga ang naalala ko. Red meats. Mga red meats. So, steak. Anything ano pa? Smoky. Smoky. O, sige. Smoky. Cheers! Para sa akin man to na lessons. Hindi. And this is our last wine, which is a Sofia. Parang it's under their prestige collection ng wine. A bottle of this will cost you $140. This wine is good for stew. According to him, it's good for stew, mga food na mga hearty meal. Or you can also eat this with a block of chocolate and watch Netflix and chill. Tara, subukan na natin. Masarap. Masarap siya. In fairness, masarap siya. Hindi siya... Malakas ang dating. Pero may kick. May kick. Lahat man sila may kick. Lahat sila may kick. Pero ito malakas ang dating niya. Iba siya sa lahat. Lasa niya na parang watery. Ito malakas talaga ang dating niya. First impression, malakas. Parang nasobrahan na ako ng wine, guys. Antok na ako. So, dyan nagtatapos ang ating wine tasting. Then, after this, maglakad-lakad na lang tayo para dito sa Craig Range para yung aming nainom na wine ay bumaba at pwede kaming mag-drive. Laters!
dahil tapos na yung wine tasting and yung restaurant is closed na, so hindi natin siya masusubukan. Maglakad-lakad na lang tayo dito sa kanilang vineyard. Medyo feeling ko may tama na ako, pero hindi na nag-function yung utak ko. Pero ganda siya. Yan. Mga baby pa yung vineyard. mga ano pala, grapes. Tara. Bumili pala kami ng wine. Yung Riesling. Kasi nga, diba, nagpasta-pasta kami ni Ivan. And meron siyang biniling Syrah. So, sa akin yung Riesling. Mas gusto ko kasing Riesling. So, ayan. Tingnan nyo naman ang view. Oh, kita nyo yan. Diyan kami galing. Yung sa top na yan. Diyan yung Temata Peak. Tapos, may pond dyan. And then, yan yung Craigie Range. Ang ganda. Hi guys! Dito na kami ngayon sa aming accommodation sa Napier. Tara, pasok na tayo. Ay, ito yung aming Airbnb. Si Ivan ang nag-book. Malapit siya sa city center. Pero ang problema, hindi namin siya ma-open. Ayan, pasok na tayo. Wow, sandali lang. Pakita ko sa inyo. Pagpasok mo ng bahay, merong ganyan na chair. Wow. Tapos, meron silang TV. Ganyan. Kami lang ni Ivan dito. Meron silang maliit na dining. Ganyan. Ay, ewan ko, dining ba yun? Ganyan. So, yan yung pag-enter mo, parang lounge nila yan. And then, ito yung kanilang kitchen. Meron silang usual, I think ito, na mga tea, coffee. In fairness, malinis naman siya. And ano pang meron dito? Meron silang mga pots na mga kailangan natin. In fairness, malinis siya. Ay, maganda siya kasi meron siyang washing machine. If ever may mga madumi kayong damit, ayan, washing machine. Maliit ang kanilang shower, pero not too bad. Bahala na maliit, basta malinis. And meron silang shampoo, conditioner, and sabon sa ilalim. In fairness, hi! And then, meron silang stove. Ay, mali pala ang opening ko. Meron silang fridge, microwave. Uy! May milk for coffee. Meron silang oranges. Uy, totoo talaga siya na oranges, oh. Tapos na, ito yung kanilang, wow! Welcome, Ivan! Welcome! Welcome. And meron silang, maliit lang talaga siya. No? And meron siyang mga cupboards, panglinis, ganyan. Ito yung kanilang room, guys. Ganyan. Sana hindi siya malamig, pero meron naman siyang heater dyan. And ito yung cupboards. So, ito na yung aming accommodation for one night dito sa Napier. Yan. And this is only $90 lang. How much is this? $90 for one night. Diba? Not too bad. Not too bad for an overnight stay. Pero include sa $90 plus $90 plus yung cleaning fee and mga other fees. Pero let's try itong sa kanilang recliner seat. Oy. Diba? Pack na pa. At meron silang tanim. Tingnan natin kung totoo. It's totoo! Pwede tayong
magpitas. Isa lang. Isang dahon lang. Joke! So, ngayon, magpahinga muna kami. Laters! Guys, nandito kami ngayon sa city center. Baka hindi nyo ako marinig. Pero, kakain na kami ng aming dinner. Nawala ako sa passing after ng aming wine tasting. Nakatulog ako. Anyway, dito na kami ngayon sa city center. Time check, it's 7 o'clock. At kakain kami sa Bistronomy. Sabi kasi doon, maganda siya at masarap ang food. Dao. So, tara, puntahan na natin. Guys, dito na kami ngayon sa Bistronomy. Pasensya na if hindi nyo kami marinig. Ako pala marinig kasi nandito kami sa harap ng chef's table, ang tawag nila, kasi hindi ako nakapag-book. But otherwise, location-wise, nasa city center lang itong Bistronomy. Maraming parking available and at 7 o'clock, 7:30, libre na ang parking. Tapos, ang ganda ng ambience niya. Ayan o, mayroong pa ganyan. Medyo nakakahiya vlog. Pero ayan yung ambience niya. May mga tanim-tanim. Masarap na naman magkuha. Joke lang! Anyway, ang itatry namin Ivan dito is yung kanilang 6-course meal which is only $75. Kasi doon sa Auckland, walang $75 na 6-course meal. Right lang ga? Langga, walang 6-course meal, no? Kaya, I think worth it siya. Then, tingnan mo itong Coke nila, oh. Kakaiba. Order 7 ang Coke. Tingnan mo ang Coke nyo. Diba? Kakaiba. Well, nabasa namin made in UK siya. Siguro, sa UK, ano siya yung common. Pero dito sa New Zealand, hindi siya common. So, ngayon, ilang so na naman, maghihintay lang kami ng aming order. So, update ko lang kayo. Cauliflower soup. And sardo. Crispy sardo. Yan. Ang next course namin ay sashimi. Sashimi with red cabbage. Marami pa yun. Marami pa yung ingredients. Ilagay ko lang dito sa side na to yung picture. Kasi nakaharap ko lang yung nagluluto, guys. Kaya medyo nakakahiya. Pero in fairness, ang sarap. Yan. Walang arte-arte ito nga talaga. Promise. Masarap siya. Right lang guys. Tapos si Ivan, actually guys, naiingit siya kasi may magtutuluto. Yun ba yung hilig na Ivan magtutuluto? So, best spot for him itong lugar na inupuan namin. Akala ko kasi hindi okay dito kasi mainit ba sa harap talaga ng nagaluto. Pero in fairness, bongga. Maganda kasi makita mo mga ginagawa nila. So, kain na kami. Our next food is beetroot risotto. Ayan o. Ayan. Anyway, ilalagay ko pa rin dito sa taas yung picture. Feeling ko talaga hindi niya ako masyado marinig. Pero, ayun. In fairness, so far, so good lahat talaga ng food. Para subukan na natin itong beetroot risotto na may mga mani-mani. May mga nuts. Mani-mani talaga. Walang kapinas-pinas. Anyway, cheers at cheers later. Now, our fourth course is seafood. Parang siyang seafood chowder. May mussel, may fish, nakalimutan ko, and meron siyang dill oil. So, I'll post again on the side ang itsura ng food. Bon appetit. Ito yung mussels or mussels. Ang harap.
alam nyo ba na ang nag-serve nito yung chef mismo? Diba? Feeling special si auntie. Birthday ako. In fairness, bet ko to siya. Silip-silip ka dyan. Nasa beef course na kami ngayon, and it's a pork, glazed pork belly ba yun? Basta something, tapos may mga munggo-munggo. Hindi lang ang tawag. Post nga naman ang picture dito. Pero anyway, mukhang masarap siya. Sabi ni Ivan, it's very tender. So, i-slice na natin. Uy, crunchy. Wait, pakita ko sa inyo. Mahirap siya ipakita. So, yung picture na lang. Pero in fair, ang sarap siya. Mas gusto ko siya ang mga portion sizes ni tamang-tama lang. Not too big, not too small na hindi ka mabusog. What you think, Mami? Yes. Uy! Anong tawag din nila yan? Malambot. Sarap. Yan. Malasa. Tender. Okay, kain mo na ako. And for dessert, chocolate mocha mo. And happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Thank you. At let's try ang dessert. So yun. Ipopost na naman yung picture dito sa gilid. Mukhang di tinipid. Pero ang ngipin ko, meron ng mga chocolates. Yan. At doon nagtatapos ang aming degustation sa Bistronomy. Ay, sobrang busog guys. And for me, kahit naman $150 siya, it's so worth it. Kasi Mura na yun. mura na yun. And busog. Ngayon, maglakad-lakad lang daw kami dito ni Ivan sa Napier, sa kanilang city center, para makita naman namin anong vibes dito paggabi. Hi guys, dito na kami ni Ivan sa aming Airbnb accommodation. Hindi na kami nakapaglakad-lakad pa ni Ivan sa Marina Parade after ng aming dinner sa Bistronomy kasi medyo malamig na, and gagawin na lang namin yun tomorrow. And to be honest, pagod na talaga. Sobrang nag-enjoy ako sa aking birthday celebration from Hastings, and now dito na kami sa Napier. I hope kayo din nag-enjoy, and ilalagay ko rin pala na clip dito yung pag-surprise sa akin ni Ivan at 12 midnight for my birthday. Ay, ayun. I think i-end ko na ang vlog ko today. Till next time everyone, sana continue pa rin kayo sa pag-support sa aking vlog. Bye-bye!